Ito po ang Believer's Breakfast with BFDB. Napakasarap na tayo po tuwing umaga ay nagsasalo-salo sa salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating espiritu at kaluluwa at nagiging gabay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya tayo po ay lagit-lagi makiisa, makisama, sumubaybay at kung posible, i-share po natin para sa pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos sa kaibigan, kaklase, o kung sino paman, sapagkat napakainam na ang tao po ay makarinig ng salita ng Diyos. And this time, tayo po ay dadako na sa mensahe po ng Panginoon at akin pong ibabahagi po sa inyo. Ito po, somehow, I can say, sobrang laki ng naitulong sa akin ng mga talatang ito, lalo na po nung ako ay magsuko ng aking buhay sa Panginoon. Napakalakas ng naging impact nito pong mga talatang ito na ating pong tatalakayin. Alright? Ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa Ebanghelyo, sa sulat po ni Mateo, Matthew chapter 16. So kung may mga Biblia po tayo, pakibuksan na po natin ang ating mga Bible, Matthew chapter 16, okay, verses 24 hanggang verse number 26, verses 24 to 26. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So this morning, I want to share with you the message of the Lord I entitled, Let Us Follow Christ. Let us follow Christ. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na paggabay mo, lalo na po sa ministeryong ito na iyo pong naitalaga. Thank you, Heavenly Father, for this ministry. And thank you even for the privilege na pagtiwalaan mo po ng ganitong ministry ang iyong lingkod. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry and to use this ministry to enlighten the minds of the people and to encourage all the believers. I pray, O Father, that you will continue to give me guidance. May you always fill me with your Holy Spirit and give me wisdom, especially every time na akin pong ibinabahagi ang iyong salita. Salamat po sa lahat ng naaabot ng ministeryong ito. Salamat din po sa mga nagpapahayag na sila po'y tunay na napagpapala ng ministeryong ito. Patuloy po ang aking panalangin, aming Ama, na ikaw po ang siyang umabot sa kalagayan ng bawat isa, lalo na po sa mga kasama namin, kapatiran po namin, na ngayon po ay nagsasuffer dahil sa kanilang physical na karamdaman. May you touch their bodies, O God. Ikaw po ang humipo sa kanilang katawang lupa, iunat mo po ang iyong makapangyarihang kamay at pagalingin mo po sila. Ganon din po, iunat mo rin po ang iyong kamay upang tugunan ang patuloy na pangangailangan ng iyong mga anak. Thank you so much, Heavenly Father, and I pray that you will again answer all our questions. And may you meet our spiritual need through this message, O Lord. Lahat ng ito ay aking pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, tayo po ay dadako sa ating pong pagtalakay. At ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong Let Us Follow Christ. Ang mga verses na binasa po natin, katulad po ng binanggit ko sa inyo, personally, sa aking spiritual life, sa aking pong Christian life, napakalaki po ng naitulong. I do not know kung kayo po'y particular every time na ipinapatotoo ko po na ito ang eksakto
doon po sa naging pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, maliwanag po sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, verse 24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Pagdating sa verse number 25, ito po yung madalas kong ma-quote na sinabi po niya, For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ito pong naging panuntunan ko sa buhay. Na ang aking pong pangsariling pangangailangan, na ang aking pong mga pangsarili, ititiwala ko po ito sa Panginoon. Kaya naman kung iuugnay po natin, that is exactly the pattern na makikita nyo po kay Apostle Paul. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Isinaisang tabi po ni Apostol Pablo ang kanyang pangsarili at siya po'y sumunod sa Panginoon at ang kanyang binigyang pagpapahalaga ay ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay at makikita po natin that it is very true na kapag ka ikaw ay nawala ng iyong buhay alang-alang sa Panginoon, ay makakasumpong ito. Diba? Ginawa ko pong panuntunan po yan. Kasi maraming tao po ang pinaka-typical na makikita natin ay ang diskarte sa sarili, gawa ng lahat ng paraan para sa sarili, yakap na mahigpit sa sarili, and because of that, hindi po maganap ang kalooban ng Panginoon. Samantalang ang magandang deal namin ng Panginoon, babaliwalain ko po ang pangsarili, ikaw po ang bahala sa akin. Okay? So, ang importante po, masunod ko ang iyong kalooban. Kaya kapag tayo po'y susunod sa Diyos, wala pong sino man na susunod sa Panginoon na magkakaroon ng regret. If your heart is right, if your motive is right, if you are sincere, I am telling you, wala pong kahit sino man na susunod sa Panginoon na pagsisisihan niya ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya nga po ang encouragement ko ngayong umaga, let us follow Christ. Let us follow Christ. At dito po sa message na ito mga kapatid, ang maganda po na i-resolve natin sa ating pong mga puso that no matter what, we will follow Christ. I will follow Christ. Now let us consider yung pong sinabi ng verse. Ang sabi po ng talata, malinaw na malinaw. So verse number 24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, susunod sa akin, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, gusto kong bigyang pansin po ng usapang ito ay usapang desisyon. Sa usapang pagsunod sa Panginoon, hindi ka pupwersahin ng Diyos. Hindi ka niya ipe-pressure, hindi ka niya uubligahin na ikaw ay sumunod sa Kanya sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay desisyon. Kaya ngayong umaga, as you listen to this message, ako po ay nangi-encourage ng bawat isa po sa atin. I want to encourage every one of you na atin pong sundin ang Panginoon. But still, ikaw ang magpapasya. Ako at ikaw ang magpapasya. Yan po ang reason kung bakit sa aking pagpapastor, sa aking pong leadership, at ito naman po ang nasabi rin po ni Apostle Peter, na kung tayo po ay pastor, hindi tayo po pwedeng mag-lead by force. Diba? Ang sabi po, not by constraint. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Not for filthy lucre, but of a ready mind. So, hindi po natin inia-apply sa church ang pag-uubliga sa mga tao sa anumang larangan. Ang pagtitipon, ang hindi pagpapaya sa pagtitipon, utos po ng Diyos yan, pero decision mo pa rin kung ikaw ay susunod. Di po ba? Malinaw na kuman po yan. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, ang pagdalo po ay utos ng Diyos.
pero hindi po para obligahin ng Diyos ang bawat isa sa atin. But of course, meron pong pagpapala sa susunod, pero may consequence sa hindi susunod. Kaya kung ikaw yung may mananampalataya na nahihirati ka na, nasasanay ka na hindi ka umaattend ng pagtitipon, na ikaw ay madaling-madali, na nagpapasya na umabsent sa service, pag-isipan nating mabuti, ikaw ba'y nakakasunod sa Diyos? Pero ang usapang pagsunod sa Panginoon ay hindi po sa pilitan. Yan po'y kailangang pagpasyahan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang ating mensahe, let us follow Christ. But again, let me tell you this, if any man will come after me, it means to say, kung sino man ang magpapasya, it is your decision kung susundin mo ang Panginoon o hindi. Kaya po walang mahabang usapan. Kung hindi ka dadalo, pasya mo yan. Kung hindi ka magbibigay, pasya mo yan. Kung hindi ka magsaserve, pasya mo yan. Kung hindi mo isusuko ang buhay mo, pasya mo yan. Mga kapatid, mga minamahal, sa maraming pagkakataon, isang bagay na dapat makita natin at maunawa natin na sa usapang pagsunod sa Diyos, Old Testament, New Testament, it is our decision. Ganun tayo kinreate ng Panginoon. In the design of God, when He created us, ang isa po sa malinaw na disenyo, ikaw ay merong will. And make sure na gagamitin mo ang will mo sa tama. Kaya ngayon po, ang ating tinatalakay, pagsunod sa Diyos, at sinasabi ko po sa inyo na ang dapat sa usapang pagsunod, pasya mo to. Kasi pag ikaw ay sumunod dahil napilitan ka, may regret yan. Kapag ka ikaw ay sumunod dahil pinwersa ka, dahil inubliga ka, may i-blame ka. Mga kapatid, mga binamahal, it is good that after we understand kung ano po ang sinabi ng Panginoon, then magdi-decide po tayo sa sarili natin. Kaya sa lahat ng gagawin po natin, make sure na ito po'y ginawa natin dahil ito ang desisyon natin para sa Diyos. At kapag ka nag-decide po tayo, asahan po natin na ang bawat desisyon ay magdadala po sa atin sa resulta, mga kapatid. At lagi nga nating binabanggit din sa bawat isa sa atin na ang desisyon natin ngayon ang magdedetermine ng ating bukas. Okay? At sinasabi rin po natin, mga kapatid, na kung ano tayo ngayon ay bunga ng desisyon po natin kahapon. So, decision is very important. And again, in this message, what I would like to accomplish is that all of you, lahat po tayo, wala pong kahit sino man na gusto nating itsapuera because all of us, dapat subject po tayo sa Diyos na lumikha sa atin at kung Kristiyano po tayo sa Diyos na naglikha sa atin. Kaya for me, ang Diyos ay nag-uutos pero ang Diyos ay nagbibigay pansin sa ating pong desisyon. Okay? If any man will come after me. Ang idea po nito is yung sino man na magpapasya na susunod sa Panginoon. Ang sabi po mga kapatid, let him deny himself. So, ito po ay usapang desisyon. Ang pagsunod sa Panginoon ay usapang desisyon at usapan pong denial. Yes, meron po tayong dapat tatanggihan kapag susunod tayo sa Panginoon. Now, here is the clear picture. The reason why many times hindi tayo nakakasunod sa Diyos, mga kapatid, kung nakakasunod kayo sa ating pagtalakay, ang isang posibleng dahilan para hindi mo masunod ang Diyos kapag ang sinusunod mo yung sarili mong kagustuhan. Okay? So siguro po para ma-enlighten ang bawat isa sa atin. At ito naman, para sa akin, pamilyar sa marami, lalo na kung matagal ka ng Kristiyano, and in fact, posible na ito'y kabisado pa natin. Isa sa medyo mahaba rin naman talata sa Biblia, pero masasabi nating popular at medyo kabisado po ng marami. Galatians chapter 2 and verse number 20. Ang sabi po mga kapatid ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. And if we will put understanding sa talata, the Apostle Paul is the one speaking. At ang sabi po niya, I am crucified with Christ. Ako'y napako na nakasama ni Kristo. Ano ngayon ang patibay? Na napako na siya nakasama ni Kristo. I am crucified with Christ, nevertheless I live.
Okay? Yet not I, but Christ liveth in me. And the life is I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So makikita nyo po na ang isa sa itinuturo po ng salita ng Diyos sa usapang pagsunod sa Kanya. Bukod sa ito po ay pasya o desisyon, ito rin po ay pagtanggi sa sarili. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagtanggi po natin sa ating mga sarili. Yun po ang klarong-klaro na sinabi ng Panginoon. Kaya wag na tayong magturupan ng kahit sino. Kadalasan, kaya hindi po tayo makasunod, kadalasan po, kaya sinusuway natin ang Panginoon sapagkat mas mahalaga sa atin ang sarili natin. Mauulanan ako, maiinitan ako, pagka binigay ko to, papaano na ako? Kapag po sumunod ako sa Kanya, baka ganito mangyari sa akin. Lagi po ang nakakahadlang ay yung pong sarili. And that is the reason why our Lord Jesus Christ emphasized that if you really want to follow Him, you need to learn to deny yourself. Kailangan matutunan natin na isa-isang tabi po natin ang ating sarili. Kaya kayo po, wag makukulitan sa akin. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit po si Ma'am Claridades, naririnig po ito, inaamin ko po sa inyo, na kung kami po ay buhay na buhay sa sarili, nung panahon na kami po ay tinetrain ng aming pastor, na hindi po namin maintindihan kung bakit ganun ang klase ng kanyang training, kung hindi po namin natutunan na mamatay sa sarili at mawala ang aming mga sarili, sa pagsunod namin sa Panginoon, wala kaming mararating. Okay? So kaya sabi ko, noon, ang thinking ko, napakabigat naman ng training na ito, napakahirap naman ng training na ito, na parang hindi ka tatagal. And you know what? Sa evaluation po, sarili mo lang ang makapipigil para hindi ka talaga makatagal. Pero kapag ka sa decision mo, nasusunod ka sa Panginoon, matututunan mo, itanggi ang sarili mo. Kasi yun po ang kadalasan, laban po ng dalawa yan. Ang isa po sa naglalarawan ng sarili natin sa Bible ay yung salitang flesh. Kaya sa Galatians chapter 5, yun ang pinakitang wrestling. Yun ang pinakitang battle. Yung battle ng espiritu at ng sarili. Yes. Kaya ang sabi po ng Bible, di po ba? Okay, this I say then, in the spirit, and you shall not fulfill the lust of your flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Sinasabi ko po ito sa inyo ng diretsahan, mahihirapan ka na makasunod sa Panginoon nang hindi mo tatanggihan ang sarili mo dahil kadalasan po laban sa gusto ng Diyos ang gusto ng ating sarili. Ang gusto ng sarili natin, kamunduhan, ayaw po ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos ng kamunduhan. Kaya nga ang linaw-linaw ng mga deklarasyon sa Bible, di po ba? Love not the world, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verses 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof, but he that doeth the will of my Father, he that doeth the will of God, abideth forever. So, very clear na sa deklarasyon ng Biblia, magkakontra talaga yung dalawa. Kaya sabi nga, sino man ang magmahal ng kanyang sarili, mawawala dito. Imposibleng makasunod ka sa gusto ng Diyos kapag ka buhay na buhay ang sarili mo. Imposibleng magawa mo ang kalooban ng Diyos kapag ka ang bida sarili mo. Imposible na ikaw ay makasunod kapag ka tayo po ay hindi willing na tanggihan ang ating mga sarili. So mga kapatid, ang usapin ng pagsunod sa Panginoon ay usapang desisyon. Ikaw ang magpapasya. Walang dapat makapilit sa iyo. Walang dapat pumwersa sa iyo. Kailangan mong pagpasyahan. No matter what, whatever it takes, I will follow you, Lord. And that is why I am emphasizing to everyone na sa pagsunod natin sa Panginoon, ang isa sa kailangan matutunan natin is to deny ourselves. So, usapan po itong desisyon. Usapan po itong denial. Kaya po sana ang bawat isa po sa atin habang nakikinig, nakikita po natin, natututunan po natin na talagang wala namang pinakamagandang desisyon sa buhay kundi ang sundin natin ang Panginoon. Gagawa ng lahat ng paraan si Satanas para hindi ka makasunod sa Diyos.
At ang isa sa pinakamatinding hakbang ni Satanas para hindi mo masunod ang Diyos ay ang mga pangsariling bagay. Ang mga pangsariling bagay. Kaya po, nung tawagin po ako ng Panginoon, sabi ko po sa inyo, ang laki-laki ng nagawa ng mga talatang ito sa akin pong pasya, sa akin pong naging takbo sa buhay, pagmiministeryo, sa akin pong pagsaserve, mga kapatid, I can say na naging gabay ko ito. Wala po sa aking ulan-ulan noon. Wala po sa aking init-init ng araw. Wala pong usapang puyat-puyat. Walang usapang pagod-pagod. Basta kung ano ang kalooban ng Diyos, gaganapin po yan ng inyong lingkod. So, yun po ang naging commitment ko po. Yun po ang naging resulta ng matinding training po namin, mga kapatid, na talagang patayin mo ang sarili mo. I am not saying na ako po'y perfectly nakakasunod sa Panginoon, pero ang isang masasabi ko po sa inyong totoo, every time na iniintindi ko sarili ko, yun po yung moment na hindi ko nasusunod ang Panginoon. Sige po, aralin niyo po sa Christian life ninyo. Sa mga panahong nasuway niyo ang Diyos. Katulad mo, ikaw nakasanayan mo na, sinasabi mo, Kristiyano ka, tapos ang gaang-gaang sa iyo na pinababayaan mo ang pagtitipon. Anong dahilan mo? Diyos ba ang dahilan kung bakit ka dumadalo o sarili mo? Puro pang sarili ang dahilan natin. Puro pang mga sarili nating kapakanan. Mga kapatid, kailanman hindi ka makasusunod sa Diyos pag hindi ka natutong tanggihan mo ang mga pang sarili mo. Diba? Mapupuyat ako, mapapagod ako. Samantalang maraming bagay sa buhay mo na kung magpapakatotoo ka, napupuyat ka, napapagod ka. Mahiya ako sa Diyos kung ako po'y nagpapagod sa basketball at ayoko mapagod sa pagsaserve. Mahiya po ako sa Panginoon kapag ako po'y masaya sa lakwatsa at ako po ay talagang enjoy na enjoy kahit mapagod sa napakaraming bagay, pero yung gawain niya, pababayaan ko, mahiya ako sa Panginoon. Diba? Mga kapatid, ikahiya po natin sa Diyos yan. Utang natin sa Kanya ang lahat. Everything that we are enjoying sa buhay po natin, it is because of His goodness. And then narito po tayo na oo, hindi nga po tayo pipilitin, pero hindi ba dapat sa kapasyahan po natin, because of the goodness of God, sundin po natin siya, ibigay natin ang buhay natin para sa Kanya, baliwalain natin ang sarili natin at ang kalooban niya ang dapat masunod sa ating buhay. Pero maraming Kristiyano nakakalungkot hanggang ngayon hindi matutunan na umattend sa prayer meeting. Hanggang ngayon hindi matutunang maging tapat sa pagdalo. Ano po ang mga ipinagpapalit natin? Ano po ang mga makadiyos na dahilan natin para hindi tayo dumalo? Kalungkutan po yan. In fact, kalungkutan ko po sa Panginoon. Ako po ito. Kalungkutan ko sa Panginoon na hindi ko makita ang mga mananampalataya kapag kami service. Just try to imagine. Gaano kaya ang epekto nito sa puso ng Diyos? Ako po, hindi naman ako ang nagpala sa inyo. Hindi naman ako ang tinatanawan po ninyo sa buhay ninyo. Mga kapatid, hindi naman ako ang Panginoon. Pero nalulungkot ako pag kami mga Kristiyano na easily nagpapasya, napabayaan ang pagtitipon. Mga Kristiyano na nabubuhay sa pagsuway. Iniisip ko po kung ako nararamdaman ko to, pastor lang ako, siya pa kayang Diyos na kung tutuusin, deserve niya na sumunod tayo sa Kanya? Kaya kung ikaw yung Kristiyanong hanggang ngayon, hindi ka umaattend ng prayer meeting, pag-isipan niyo pong mabuti ito. Diyos ba ang sentro ng pasya na yan? O yung sarili po natin ang dahilan? In fact, ang sabi ng Panginoon, ito paalala lang kung tayo po, kaya hindi makasunod sa Diyos, iniintindi natin yung sarili natin. Ito, hindi po ito pananako, tapatang pagsasalita ito. Eksaktong sinabi po ng talata yan. Diba? Verse number 25. For whosoever will save his life. Yung bang kaya hindi ka makasunod kasi baka magkasakit ako, baka ganito mangyari sa akin, baka paalala po, ang sabi ng Bible, for whosoever will save his life shall lose it. Diba? Ang maganda po yung kasunod. Diba? Ang linaw po ng sabi, and whosoever will lose his life. Hindi mo inintindi yung pansarili mo. Alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, masunod mo lang siya, binaliwala mo yung mga pangsarili mo. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kumbaga, ang pagpapalain ng Diyos, yung marunong sumunod.
At pagka pinag-usapan natin ang pagpapala ng Diyos, hindi puro material ang pinag-uusapan natin. Ang isang i-enjoy natin bilang Kristiyano, yung mga espiritual na pagpapala ng Panginoon. Bagamat hindi po natin sineset aside na kasama sa blessing ng Panginoon, yung financially, materially, physically, lahat yan sa kabuuan. God is more than willing to bless us if we will learn na tayo po i-deny natin ang sarili natin. So ang usapan po ng pagsunod sa Panginoon ay usapang desisyon. Kahit to ganito kabigat ang mensahe natin, desisyon mo pa rin po yan. Diba? Pwede ka pa rin magmatigas. Lalo na kung talagang matigas naman po ang ulo natin. Kung tayo ang Panginoon ng buhay natin. Yung bang hindi Diyos ang nasusunod, kundi kung ano ang gusto ng sarili natin. Mga kapatid, ito po'y karne. Ang mensaheng ito'y karne. Kaya sana manguya po natin ng mabuti. At sana po, yung maghari po sa atin, yung makadiyos na isipan, kailangan ko po ng paalalang ito ni FDB. Kailangan ko po ng turong ito ng Biblia. Yun po dapat, hindi po yung bibigat ang loob natin, lalo na kung ikaw yung tinutukoy ng salita ng Diyos, na parang angga-anggaang sa iyong magpasya, na suwayin mo, yung alam mo naman na ang utos ng Diyos ay malinaw. Diba? At isa sa dinidiin ko sa inyo yan, not forsaking the assembling of ourselves together. Sa mga members namin, tayo, kung hindi tayo magkita-kita sa church, hindi po ako nasa pagsuway. Ang lalayo pa nga po ng binibiyahe po ng inyong pastor. Kaya, kumbaga, hindi lang po doon sa bahagi ng usapang tao sa tao. Pero I must admit, may joy sa puso ko kapag ka po kahit anong pagod mo, makikita mo na yung mga tinuturuan mo, yung mga inaaralan mo, marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Na hindi dahil pinilit mo sila, kundi natutunan nila, na-realize nila na ang tamang desisyon, sundin ang Panginoon sa ating mga buhay. Karni po ito, mga kapatid, karni. Kaya pasensya na po kayo kung di pa kayo marunong umuya, pero magandang maturuan na po tayo. Kasi nasa panahon po tayo ngayon na parang angga-anggaang ng Kristyanismo. Nasa panahon po tayo ngayon na parang, ang ibig ko pong sabihin, ang luwag-luwag ng Kristyanismo. Mga kapatid, mga minamahal, sa kapasya ng puso natin, matuto tayo na tanggihan ang sarili natin. Kung kaya mong pumunta sa kalayawan o sa mga kamunduhan o kaya mong pumunta sa mga kasiyahan dito sa lupa, lalong dapat magbigay ka ng pansin sa mga bagay na ukol sa Diyos. Diba? This is about denial. Okay, una po, this is about decision, this is about denial, and then this is about devotion. Pagka ikaw ay susunod sa Panginoon, devotion po yan. Alam niyo kung bakit? You will take up the cross. So, if any man will come after me, decision po ang pinag-uusapan dyan. Let him deny himself, mga kapatid. Denial po yan. And then, take up his cross. May papasanin po tayo. May titiisin po tayo, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng pagsunod. Hindi yung sinasabi mo, tagasunod ka ng Panginoon, pero lagi kang depende sa kung ano yung convenient sa'yo. Diba? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi dapat sa convenience natin. Conviction po yan. Conviction po yan. Kaya kung sasabihin nyo po, may anak ka, kaya hindi ka makasunod, ang tanong, mali ba ang Diyos na binigyan ka ng anak? Pagka sasabihin natin, may trabaho po kasi ako, mali ba ang Diyos na binigyan ka ng trabaho? Diba? Kung sasabihin po natin, mga kapatid, may negosyo po kami. Mali ba ang Diyos na binigyan ka ng negosyo? Gusto niya na makasunod ka sa Kanya. Gusto niya na ikaw ay gumanap ng kalooban niya. Tapos ang idadahilan natin, yung lahat ng binigay niya. Kung ang Diyos kaya, mag-isip at sabihin niyang, yung pala ang nakakahadlang sa Kanya. Yung binigyan ko siya ng trabaho. Ang gusto ko makasunod siya sa akin. Tanggalan ko na lang kaya ng trabaho. Diba? Yung anak niya pala ang dahilan kung bakit hindi siya makasunod sa akin Mga kapatid, alam natin that He is a jealous God. At yung jealousy niya, righteous jealousy, mga kapatid. Kadalasan po kasi sa idolatry lang natin kinukonsider po yan talatang yan Diba? Kaya sabi po ni Joshua, you cannot serve the Lord because He is a holy God, He is a jealous God. Hindi po pwede na sasabihin mo, maglilingkod ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, pero merong mga mas mahalaga kaysa sa Kanya.
Mga kapatid, mahalaga ang anak mo, mahalaga ang pamilya mo, mahalaga ang trabaho mo, mahalaga ang pangkabuhayan mo. Pero dapat, sa lahat ng yan, mas mahalaga ang Diyos sa iyo. Baka mamaya pagselosan ng Diyos yung trabaho mo, pagselosan ng Diyos yung mga idinadahilan mo. Mga kapatid, mga minamahal, mahalin niyo pa rin po ako pagkatapos ng mensaheng ito. But I believe it's now, it's time for us na makarinig ng mga ganitong paalala. Let us follow Christ. Ito po'y usapang desisyon, if any man will come after me. Ito po'y usapang denial, let him deny himself. Ito po'y usapang devotion, take up his cross. Diba? Nakikita niyo po yung paraan ng relihiyon sa kanilang debosyon, nagpapakahirap sa kung saan hindi naman yun ang sinabi ng Diyos, pero ang gusto nilang pakita, dahil deboto sila, nagpapakahirap sila, nagpapakasakit sila, mga kapatid. At gusto ko malaman nyo na hindi literal cross ang sinasabi. May symbolism po ito, mga kapatid. Anong sinisimbolo ng cross? Alam naman po natin. Yung po'y kahihiyan, yung po'y kahirapan, diba? Sufferings po, mga kapatid. Ibig sabihin, if you really want to follow Christ, be willing to suffer. Take up his cross. Let us suffer for his sake. Of course, not as an evildoer, diba? Not as a murderer or busybody of other man's matter. Yun po ang itinuro po at pinaalala po sa atin. Pero ang sabi, mga kapatid, diba? Kung tayo po'y nagsasuffer for the name of Christ, happy are ye. Kaya nakakatuwang makakita, mga may sakit na, faithful pa sa church. Tapos yung mga kay lakas-lakas, nakakalungkot. Kay lakas-lakas, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi mo maasahan. Mga kapatid, mga minamahal, malaking blessing itong paalalang ito. Why? Sapagkat kung ang Panginoon talagang nagpakasakit, nagpakahirap para sa atin, kamusta po tayo, mga kapatid? Di ba? So kaya ang maganda po, ngayong Kristiyano na tayo, ngayon tayo dapat maging deboto. Di ba? Kaya sabi ko, ang gandang pattern ni Apostle Paul, mga kapatid Kasi nung nasa relihiyon siya, deboto na siya. Ang problema lang, ang debosyon niya sa relihiyon. Nung nakatagpo niya ang Panginoon, o kinatagpo siya ng Panginoon. By the way, yung pong sabihin natin na sumpungan tayo ng Diyos at nasumpungan natin ng Panginoon, pareho pong tama yun, mga kapatid. Yes, pareho pong tama yun. Kasi si Zacchaeus talagang hinanap niya ang Panginoon. Di po ba? Nung malaman niyang dadaan doon, pinuntahan niya Pero ang mas malalim na katotohanan, ang Diyos ang humanap sa atin. Di po ba? Pero ang sabi po ng Biblia, hanapin natin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan pa. Seek the Lord while you may be found. So kaya hindi naman po mali na sabihin natin na sumpungan natin ang Panginoon. Okay? Totoong hindi siya nawawala, pero hindi siya nasa sa atin. Kaya kailangan sa buhay natin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So talagang dapat ang paghanap natin sa Diyos, sa mga bagay ng Diyos. Kaya po doon sa buhay natin, ang dami-dami nating hinahanap, pero isa lang pala ang kulang sa atin, ang Panginoon. Kasi pag nasumpungan natin ang Panginoon, nasumpungan na natin ang lahat. So it is wrong to say na mali na sabihin natin nasumpungan natin ang Panginoon. Tama po yun. Pero ang isang napakagandang bagay na dapat maintindihan natin, bago pa tayo, ang Diyos ang totoong humanap sa atin. Kaya tayo po ay nasumpungan ng Panginoon. And it is good na sa buhay mo, nasumpungan mo ang Panginoon. Amen? Yes. So dito po, pinakikita na sa usapang pagsunod sa Diyos, mahalaga ang debosyon, mga kapatid. Be willing to suffer. Take up His cross. Diba? Kaya shout out sa Precious Rubies. Shout out po sa mga Dabagets. Shout out po sa mga Dicolets. Mga kapatid, ang Precious Rubies, kaya namin na-appreciate. Kasi majority sa kanila may edad na. Kaya pag kami niyayaya po sila, naalala ko, meron silang niyayaya, sama ka na sa Precious Rubies? Ay, hindi po, bata pa po ako. It sounds parang po, no? Pero kasi nga, nakikita natin na ang nasa Precious Rubies, mga mukhang bata lang po yan, pero may mga edad na po yan.
And you know what? Pag-attend pa lang po nila, parang pagpapasa na ng krus yan eh. Alam niyo kung bakit? Aakyat po sila sa 4th floor. Kaya nga biro ko, nasa 3rd heaven ang service namin. Mga kapatid, mga minamahal, pag-isipan niyo pong mabuti ito. Kung meron tayong mga may edad na, pero talagang buong pagsisikap, talagang kahit mahirapan, dadalo po yan. Yung mga malalayong miyembro ng church, yung distansya pa lang po, nagpapakita na ang desisyon nyo sumunod talaga, na binaliwala nyo yung sarili nyo, at willing kayo na pasanin ng krus, mga kapatid. So this is about devotion. Gaano tayo kadeboto sa ating Panginoon? Mga kapatid, we need to be devoted sa Kanya na nagligtas sa atin, na nagmahal sa atin, na siyang dahilan ng lahat ng ini-enjoy natin sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano ang handa mong tiisin alang-alang sa Panginoon? Ang ganda, no? Ang linaw-linaw. If any man will come after me, decision po yan. Okay, let him deny himself. Denial po yan, mga kapatid. And then, take up his cross. Magbabata. Devotion po yan. So, this is about devotion. Following Jesus, following Christ is about devotion. Kaya sa Kanya tayo dapat nakatingin. Yung ginawa niya dapat ang maging example po natin. Diba? Hanggang doon tayo kadalasan lang po sa looking unto Jesus eh. O ano pong specific ko na itinuturo po sa atin doon? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung pong huli mahalaga. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So mga kapatid, mga minamahal, sa usapang pagsunod sa Panginoon, mahalaga po ang devotion. Be a devoted follower of Christ. So, nakakaila na po tayo. Decision, denial, devotion. Anong sabi po? If any man will come after me, decision po yan. Let him deny himself, denial po yan. Take up his cross, devotion po yan. And follow me, direction po yan. So this is about direction. Ang tanong ko lang po, bakit ba kailangan sa pasya natin, sa Kanya tayo sumunod? Simple lang. Saan ka ba niya dadalhin? If you will follow Jesus in your life, if you will follow Him, saan ka niya dadalhin? Sa ikasasama ba? Mga kapatid, kung merong direksyong tama, ito yung direksyon na nais pagdalan sa atin ng Panginoon. So we better follow Christ sa buhay po natin. So this is about direction. Huwag kung sino-sino sinusundan natin. Diba? Minsan po, mananampalataya na tayo, tao sinusundan natin. Pagka meron pong, diba, tao na tumalikod, minsan, yun po ang sinusundan natin. Minsan, kapag meron pong mga tao na naka-open sa atin, yun po ang nagiging basis ng desisyon natin. Bakit ganun? Kanino ba tayo nakatingin? Tagasunod po ba tayo nino? Kung tagasunod po tayo ng Panginoon, dapat ang direksyon natin kung saan ang kalooban ng Panginoon. Kaya kahit marami ang lihis, hindi ka sasama dahil marami sila. Okay? Kahit na po sikat yung gagawa, hindi ka susunod dahil sikat sila. Ang susundan mo, ang susundin mo, Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi niya, follow me. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Kasi ang paalala niya, sino man na humanap ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at sino man na mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, makakasumpong nito. Ito po'y totoong totoo, mga kapatid. Kaya kamusta ang direksyon mo? Sino ang sinusunod mo? Tagasunod po ba talaga tayo ng Panginoon? I am encouraging every one of you this morning. Let us follow Christ. Let us follow Christ. Yes, Pastor. Susunod po ako sa Kanya. Make sure na meron kang clear understanding.
na iyan ay gagawin mo dahil yan ang decision mo. Because of your realization, okay? Because you realize na dapat talaga tayong sumunod, magde-decide ka. Ngayon, pag nag-decide ka, be willing, natatanggihan mo ang sarili mo. Matutunan ka na isa sa isang tabi mo ang sarili mo. At dapat willing ka na mag-suffer para sa Kanya. At susunod ka sa kung ano ang kalooban niya. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na ngayon pong umagang ito, tayo po'y napagpalang muli. Napaka-practical, but I am telling you, this message is really meat. Karning-karni po ito. In fact, tinitiyak ko na po na talagang habang nakikinig tayo, aray, ang sakit sa pula ko, totoo yan, kakulangan ko yan. At ang positive na pagtanggap natin sa mensaheng ito, for sure, magbibigay ng lakas sa atin. Mahirap lang pong nguyain ang karne, mga kapatid. Pero yung nutrients na makukuha po natin, yung pong masasabi po nating sustansya na po pwedeng. Kasi sa balanced diet, hindi po pwedeng puro gatas eh. Hindi po pwede, mga kapatid, na puro mga soft meal tayo. May mga pagkakataong kailangan meat din po ang kakainin natin. Kaya sana po na meat, dahil sa meat ng salita ng Diyos, ang ating pong mga pangangailangan. Gising na po tayo. I-break na po natin ang shallow Christianity ngayon. Yung mga miyembro po na ang gaan-gaang na sumusuway sa Diyos, paalala po ito. Paalala po itong mensaheng ito. Yes, sana katulad pa rin ng dati na nakukonsensya ka pag hindi ka nakakadalo. Sana katulad pa rin ng dati na gusto mo gawa ng lahat ng paraan para ka lang makadalo. Hindi po yung humahanap ka pa ng reason para hindi makasunod, para hindi makadalo, para hindi magawa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dapat ang tama sa tagasunod ng Panginoon, gagawin ko ang lahat, masunod ko lamang siya. Amen? So, let us follow Christ. Let us follow Christ. This is about decision. If any man will come after me. This is about denial. Let him deny himself. This is about devotion. Take up his cross. And this is about direction. Follow me. Follow Christ. Follow Christ. Kaya mga kapatid, napakalaking blessing na tayo po ay naaralan ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. In fact, mga kapatid, kung kayo po ay medyo observant, kahit po online po tayo, hindi ko po itinuturing ito na parang, alam nyo, minsan nga po, parang mas passionate pa tayo dito sa online kaysa doon po sa service. Bagamat ako po, ang mentality ko po, every time na nagpipreach ako, whether online, whether doon po sa actual, sa mismong actual gathering place, yung passion po natin nandoon. I hope and I pray na tayo po ay nasaway, nasansala, naturuan ng salita ng Diyos. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa muling pangungusap mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa karne ng iyong aral. Kami po ay na-rebuke at kami po, dakilang Diyos, ay na-challenge. At sa pagkakataong ito, isinusuko po namin ang aming sarili sa iyo. Ikaw na Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw na Diyos na nagpapala sa amin. Ikaw na Diyos ang pinagkakautangan namin ng lahat sa aming buhay. Kitang-kita po namin na marapat lang na sinusunod ka namin. Na maibalik po namin yung dati naming ginagawa. Na hindi lamang po kami linggo dumadalo, kundi kada serbisyo po kami ay dumadalo at sumasamba sa iyo. Na talagang ko kinakailangan may mga sakripisyo. May mga hirap na tinitiis para masunod ka lamang, Panginoon. Alam kong namimiss mo po sa maraming Kristiyano ang ganong klase ng pagsunod. Yung po bang merong self-denial? Yun po bang kinakakitaan ng sincere devotion, Panginoon? At talagang naniniwala na ang pagsunod sa iyo ay sure direction. Lord, may you continue to work sa buhay po ng bawat isa.
Nawa ito po ay magdala sa amin sa positibong desisyon. Salamat po. Nawa pasalamatan po namin na mayroong tao na nagtatapat sa amin at nagsasabi ng dapat naming mapakinggan at hindi kung ano ang ikalulugod namin. Lord, thank you. Thank you so much. Patawarin mo po kami sa mga panahon ng pagsuway. Patawarin mo po kami sa mga panahong bumabaw ang aming pagsunod sa iyo. At naging magaan na nasusuway ka namin. Patawad po. O dakilang Diyos, bigyan mo kami ng pagkakataon na may apply po namin ang mensaheng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na muli sumabaybay po sa ating pong Believers Breakfast.